aming Panginoon. Maraming salamat po ngayong gabi. Salamat po namin ang pagpapakayan po muli. Buksan niyo nga po ang puso ng bawat isa, ang aming kaisipan, at kayo po, mahalo, sa buhay. Salamat. Salamat. Amen. So, dapat tayo sa ating pag-awitan, mga kapatid. Medyo ano si Elder Billy, kaya ako muna ang magpa-awit. So, buksan po natin ang mga kapatid, sa page 161, page 161 ng ating old school hymnals. He leadeth me. He leadeth me, oh blessed hope. Okay na tayo. He leadeth me, oh blessed thought, all world and heavenly comfort brought. Whate'er I do, where'er I be, stealthy is God's hand that leadeth me. He leadeth me by his own hand, he leadeth me. His faithful power I would be, for by his hand he leadeth me. Sometimes it's seen of deepest gloom, sometimes where radiance bower bloom. By water still or troubled sea, stealthy seas and that leadeth me. He leadeth me, by his own hand he leadeth me. His faithful power where I would be, for by his hand he leadeth me. Lord, I would clasp thy hand in mine, nor evermore mourn nor repine. Content whatever lot I see, since is my God that leadeth. He leadeth me, by his own hand he leadeth me. His faithful power where I would be, for by his hand he leadeth me. And when my task on earth is done, when by thy grace the victor's won, and this good wave I will not fear, since God's true Jordan leadeth me. He leadeth me, by his own hand he leadeth me. His faithful power where I would be, for by his hand he leadeth me. Okay, so sunod po natin, okay, page 29. 29 po. How sweet, how heavenly. How sweet, how heavenly is the sight. Okay, lahat tayo.
How sweet, how heavenly is the sight when those who love the Lord and one another peace delight and so fulfill His word. When he can feel his brother's sight and with him bear apart. When sorrow flows from eye to eye and joy from heart to heart. Let love in one delightful stream through every bosom flow. In union sweet with fond esteem, in every action glow. Love is the golden chain that binds the happy soul above. In his and here open no find his bosom glow with love. Last song po natin, mga kapatid, page 538, 538. Jesus, I come. Out of my bondage, sorrow and night. Okay lang tayo. Out of my bondage, sorrow and night. Jesus, I come. Jesus, I come. Into thy freedom, gladness in light. Jesus, I come to thee. Out of my sickness and to thy help, out of my want and into thy help, out of my sin and into thyself. Jesus, I come to thee. Out of my shame for failure and loss, Jesus I come, Jesus I come, into the glorious gain of thy cross. Jesus I come to thee. Out of earth's sorrow and down, out of life's toils and into thy calm, out of distress to jubilant psalm. Jesus, I come to thee. Out of unrest and arrogant pride, Jesus, I come. Jesus, I come. Into thy blessed will to abide. Jesus, I come to thee. Out of myself to dwell in thy love, out of despair into pictures above, upward for on wings like a dove. Jesus, I come to thee. Out of the fear and dread of the tomb, Jesus, I come. Jesus, I come. Into the joy and light of thy home. Jesus, I come to thee. Out of the days of ruin untold, and to the peace of thy sheltering fold, ever thy glorious face to behold. Jesus, I come to thee.
Okay po, salamat po sa Diyos sa mga mensahe ng ating inawit ngayong gabi. At ngayon po ay ready na po natin ating mga puso at isipan, mga kapatid. At ngayon, palad po tayo from Pigdig, Ilocos Norte. Magbibigay po ng encouragement po sa atin, ang ating Elder Manny Adonai. Der, Na yung pag-arabi kay aming Robson. Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Narinig po ba ako? okay Der, mga lakas. Okay. So, magbasa ng salita ng Panginoon. Deuteronomy chapter 7, verse 9. Ito po sa Old Testament, mga kapatid. Tayo sa Deuteronomy chapter 7, verse 9. Sabi po ng salita ng Panginoon, know therefore that the Lord thy God, He is God, the faithful God, which keepeth covenant and mercy with them that love Him and keep His commandments to 1,000 generations. Deuteronomy chapter 7, verse 9. Tayo po ay saglit na dumako sa Panginoon sa panalangin. Dakila naming Diyos, Ama naming banal, makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito na pinagtulog mo sa amin. Muli po kami pinagtagpo-tagpo, Panginoon, sa ganitong kaparaanan. At kami po, Panginoon, ay nagpapasalamat sapagkat patuloy kayong nagbibigay ng patnubad at paggabay sa bawat isa, dahil po sa proteksyon na pinagtulog mo sa amin sa mga nakalipas araw. At lahat po, Panginoon, ng mga provision na pinigay sa amin, pinasalamatan po namin ito. At ito ay aming dinadakila at sinasamba sa Espiritu at Katotohanan. Salamat po, Panginoon, nawa, Panginoon, ay makita po namin ngayon ang mga kayo po ang siyang magbigay sa amin ng panawang ng Panginoon. Ang Espiritu ang siyang magbigay sa amin ng patnubay at paggabay. Turuan mo kami, Panginoon, ng iyong way at sana, Panginoon, kayo po ang siyang may taas po namin ng salamatan sa gabing ito. Ito po ang patuloy na maging gabay namin, Panginoon, sa mga nalalagpang mga oras namin para po sa inyong kapurihan. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon. Amen. Okay, magandang gabi po muli sa ating lahat. Ang pag-usapan po natin ngayong gabi is all about loyalty. Loyalty. Ano po ba ang ibig sabihin ng loyalty? Loyalty, ang sabi po ng ating pong dictionary, is the absence of rebellious tendencies. At iba po, ang ibig sabihin ng loyalty is a strong feeling of support or allegiance. Ito po ay isang matinding sa pagramdam ng pagsuporta at katapatan. It is a commitment to stand by someone or something even when it is difficult. Ito po ay isang commitment na tumayo sa isang tao o isang bagay kahit na ito po ay napakahirap na sitwasyon. At sa gabing ito, mga kapatid, ating po makikita ang
mga bagay-bagay patungkol po sa tinatawag na loyalty. Loyalty in the Bible. The Bible is filled with examples of loyalty. Marami po tayong makikita niyan, lalong-lalo na sa Old Testament, mga kapatid. Mula kay Ruth, no, ang loyalty ni Ruth kay Naomi, kay David, loyalty ni David kay Saul, and most importantly, God's loyalty to people. Sagitin natin ang Ruth chapter 1, beginning verse 15, mga kapatid. The book of Ruth, chapter 1, verse 15 to 17. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, and Ruth said, entreat me not to leave thee, or to return from following after thee. For whither thou goest, I will go, and where thou lodgest, I will lodge. Thy people shall be my people, and thy God my God. Verse 17, where thou diest, will I die, and there will I be buried. The Lord do so to me, and more also, if I ought, but death part thee and me. Nakikita ho natin dito yung loyalty ni Ruth kay Naomi, mga kapatid. Si Ruth po ay isang Moabite at kataon na yung kanilang mga husband ay patay. But Ruth's loyalty to Naomi is famously demonstrated by at ang sabi niya, pupunta ako doon sa pupuntahan mo. Mag-stay ako doon sa kung saan ka mag-stay. Ang iyong mga tao, your people will be my people. And your God, my God. This profound declaration included abandoning her own destiny and God to embrace Naomi's people and faith in the God of Israel. So yung pong loyalty was not only to follow Naomi, but commitment to po ay isang commitment to a new life and faith which she proved through her actions such as diligently cleaning in the field to provide for them. Yan po yung nakita ko nating loyalty kay Ruth, kay Naomi. At ganun po ang nangyari sa kanila. At doon sa 1 Samuel chapter 24, sumaglit tayo sa 1 Samuel chapter 24, beginning verse 10. Yan po sa verse 10. Behold, sabi po ni David, kay King Saul, behold, this day that I have seen how the Lord have delivered thee today into mine hand in the gate, and some bade me to kill thee, but mine eyes fell thee, and I said, I will not put forth mine hand against my Lord, for he is the Lord anointed. Ito po ang sinabi ni David kay King Saul nung siya po at tinatangkang patayin, mga kapatid. At yan po ay kay David na it seems that
dahil po sa pagkagalit ni Saul ay gusto po niyang patayin si David tayo. At isang pagkakataon na kung saan ay dapat ay uh, napatay na sana ni David si King Saul sa pagkakataon ito, pero hindi po niya pinatay. At ang sabi niya rin sa mga kapatid, mine eyes spare thee, and he said, I will not put forth mine hand against my Lord. For so David's loyalty to Saul was primarily driven by his respect for Saul as the Lord's anointed king. Hindi po niya pinatay si Saul during this time. Dahil po sa loyalty niya sa kanya, dahil pinapalagay talaga po niya si the Lord's anointed king. I believe that God's authority was vested in the current monarch, even if low one, despite being and David refused to harm him. Yung po yung loyalty ni David kay Saul. Gusto na siyang patayin. Hinahanap siya, hinahanting na siya. At talaga po but out of his loyalty to the man of God, God's anointed king of Israel, ay hindi po niya itong ginawa. He refused to harm him, trusting that God would remove Saul from power in his own time. So, hindi po niya pinamantala pagkakataon na sana rin mapatayin niya ang hari. At siya na po yung mag-hari. Actually, alam naman na talaga na siya po ang anointed din. Po. At yun po ay ginawa ni Prophet Samuel sa kanya nung siya po'y bata pa. Pero na mayroong tayo para sa kanya. David's loyalty is famously demonstrated by his mercy in situations where he could have killed Saul, such as cutting a piece of his robe in the cave at En-Gedi. Sa pamamagitan ng pinakita po niya yung kanyang loyalty sa haring-hari niya ay napagkakaroon niya yung hari. At yung pinakita niya ito doon po sa laylayan ng kanyang robe. Ano po? At yun po yung pagpapakita ng loyalty ni David kay Saul. Now let us see the loyalty of our God. Doon po sa Deuteronomy chapter 7, verse 9. Ngayon po natin yung binasa natin kanina, mga kapatid. Ang sabi niya po dito, sa Deuteronomy chapter 7, verse 9. Know therefore that the Lord, that God, the faithful God, will keep a covenant and mercy with them that love him and keep his commandments to 1,000 generations. Ang sabi po dito, siya po ay Diyos. At siya po ay matapat na Diyos. At
tinatawag na awa, mercy with them that love Him and keep His commandments to 1,000 generations. So God is loyal to His people, mga kapatid. At yan po ay kanyang pinatunayan sa bansang Israel. Although ang bansang Israel ay patuloy na sumusaway kanyang kalooban, siya din naman po ay patuloy na naghahanap sa kanila. Ano po, maraming beses na pinatunayan ng Panginoon kanyang faithfulness, yung kanya pong loyalty sa kanya pong mga tao. Ganun din po ang kanyang mga tao sa New Testament. Doon sa mga tao inipon ng Ama at ibinigay niya sa kanyang anak. Hinirang ng Panginoon at inilapit sa kanya. At ito po yung susunod na namatay ng ating Panginoon Jesus ng Kalbaryo. Ito po yung namatay upang bigyan ng tinatawag na kaligtasan ang kanya pong mga hinirang po. Sabihin ng kapatid, doon pa lang sa cross ng Kalbaryo ay mayroon na hong kaligtasan na ibinigay sa atin. Ligtas na ho tayo, mga kapatid. Pero dahil nga meron ho tayong tinatawag na depravity, yung namanang kasalanan, at kailangan ho tayong mabuhay spiritual. Tayo po ay patay sa kanyang pong harapan. At yun po ang bumuhay sa atin. Ang banal na spirito ay nagkaroon ng tinatawag na regeneration, which is the impartation of life. Loyalty to God. So kung ang Panginoon ay loyal po sa atin, mga kapatid, parapat lamang na ang kanyang pong mga pinili, kanyang mga hinirang, ang kanyang mga anak, ang kanyang tagapagmana, ay maging loyal din sa kanya. Our first and foremost loyalty should be to God. The Lord Jesus said, the greatest commandment is to love God with all our hearts, our soul, our mind, and strength. It is ultimately the expression of loyalty. Mark chapter 12, verse 30. Ating pong buksan ang ating pong mga Biblia, the book of Mark chapter 12, verse 30, mga kapatid. Ang sabi po rito, tayo po ay hinamon ng Panginoon at pinangaralan, ang sabi niya sa verse 30, and thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy strength. This is the first commandment. So loyalty to God, yung ating pong pagmamahal sa Kanya, ay nagpapakita ng tinatawag na loyalty. So hindi lamang loyalty sa ating pong Diyos, kundi ano po yung ating loyalty sa church. Okay, meron nung tinatawag na loyalty in the church, loyalty in each other as member of the body of Christ. We are supposed to be loyal to each other. Kailangan po tayo maging isang mga kapatid. Sa bawat lokal nating mga iglesia, yung bawat membro, dapat maging loyal po tayo sa bawat isa. It means supporting each other, bearing each other's burden, and standing up for each other. Ano pong sabi niya sa Galatians chapter 6? The book of Galatians chapter 6, bearing one another's burden, and so fulfill the law of Christ. Bearing one another's burden.
kung meron nung bigate ng bawat isang kapatid, tayo ang dapat na magtulungan. Sa loob ng church, ang bawat mga member ay dapat po magtulungan sa bawat isa. Ano? Tulungan ho natin yung mga nakakagaan sa buhay. Tingnan po natin, asikasuhin po natin yung ating mga kapatiran na medyo nahihirapan sa kanilang buhay. Okay? Doon ho natin may raramdam sa kanila yung ating pong tinatawag na loyalty. We also have loyalty to church leadership. Now, the Bible instructs us to respect and be loyal to our church leaders who watch over our souls. Ang Biblia po ay nagtuturo din sa atin na respeto at maging loyal sa ating pong mga pastor. Ano po? Kung tayo po may pastor sa iglesia, dapat po tayong matuwa dahil ang pastor po ay regalo ng Diyos sa church. Ibinigay po niya, ito po ay kanya pong pinili at personal na kinuha, pick up upang manguna sa iglesia. At sana po makita ko natin ang mga bagay nito. This does not mean blind obedience. Hindi naman ibig sabihin na kung baway nagkakamali si pastor, ay susundin pa natin siya. But willingness to follow their godly leadership. Tayo po ay willing na sumunod doon po sa tinatawag na makadiyos na pamumuno ni pastor. Sa Hebrews chapter 13 verse 17, makikita po natin ang ating pong text. Hebrews chapter 13 verse 7. Ang sabi po dito mga kapatid, remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. Okay? So marami, kailangan na daw natin silang alalahanin. Yung mga taong nag-rule over us, yung ating pong mga pastor, who have spoken unto you the word of God. Ang mga taong ito ay naghahanda, nag-aaral upang ipakain sa atin kada linggo. At sana po ay sila ay ating alalahanin sa ating mga panalangin. At ganyan din, kung tayo po yung merong nakakagaan, marapat din naman natin silang lalahanin sa mga bagay na material para po sa kanilang tagaanan sa paglilingkod sa Panginoon. So, loyalty to church leadership. And then, loyalty to church purpose. Kailangan din po sa mga mananampalataya ang purpose ng Panginoon ay makita po yung loyalty sa purpose ng church. Ano ba yung purpose ng church na sinasabi natin dito mga kapatid? Every church has a purpose which is ultimately to glorify God and make disciples. So, ang ating pong purpose ay i-glorify ang Panginoon, itaas ang Panginoon, sambahin ang Panginoon, and make also disciples. Being loyal to the church means being committed to this purpose. Dun po sa Matthew chapter 28,
verse 19 to 20. Ito po yung purpose ng church. Ito po. So, ito po yung main purpose ng church talaga. Go ye therefore and teach all nations. Yung salitang teach po rito ay disciple. At sabi nito, teach to all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Huwag mo natin pababayaan, pastor lamang ang humahayo. Okay? Atin po siyang tulungan, lalong-lalo na yung mga taong parating libre. No? Kasi marami pong oras. Kung may sa pastor, kailangan mo natin siyang samahan upang ating pong ganap yung tinatawag na layunin ng iglesia. Dito natin may papakita yung ating pong loyalty sa ating pong church. So, meron pong impact sa church ang loyalty na itong kapatid. The impact of loyalty in the church. Kung meron pong loyalty sa church, meron pong tinatawag na unity. Ano po? Kakaroon po ng tinatawag na pagkakaisa. Hindi tayo watak-watak. No? At loyalty fosters unity in the church. When we are loyal to each other and to our leaders, we can work together in harmony for the glory of God. Sana po ay sama-sama tayo. No? Isa ang ating layunin. At sana'y makita po natin ito sa ating mga pang-araw-araw na pamumuhay bilang mananampalataya. At mag-volunteer tayo sa church. At samahan natin ang ating pastor. O kaya kung kaya na, ay mag-Bible study na rin. Mag-lead na rin ng Bible study sa mga ibang bahay-bahay, ano po. Sapagkat hindi naman lahat ay magagawa ni pastor. Limitado rin ang kanya pong pwedeng gawin. At kung tayo po'y nagkakaisa at gumagawa sa gawain ng Panginoon, abay malayo po ang ating mararating, mga kapatid. So Psalms chapter 133, mga kapatid. Ito pong awit ni David sa Book of Psalms ay makikita po natin. Ang sabi niya, behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. So, yung loyalty po sa church, it fosters unity in the church. At yan po ay tinatawag ng pagkakaisa sa bawat isa. Kung tayo po ay marami, mas marami po ang ating magagawa. Kung tayo po ay nagkakaisa, mas marami yung ating nagagawa. And also, it fosters growth. A loyal church is a growing church, mga kapatid. At sana'y makita ho natin when members are loyal, we are more likely to invite others, serve faithfully, and contribute to the church growth. Okay? At magbigay natin yung ating pong contribution, ano po, yung ating pong lakas. At upang ang iglesia po ay lumago sa bilang, lumago sa spiritual na pamumuhay at yung po
po yung tinatawag na paglago sa lahat po ng bagay, mga kapatid. Ito po. Lumalago ay ibig sabihin, nagmamature. Okay? Ephesians chapter 4 verse 16. Ating pong tignan sa Ephesians chapter 4 verse 16, mga kapatid. Ang sabi po dyan sa Ephesians chapter 4 verse 16, from whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth according to the effectual working in the measure of every part, making increase in the body unto the edifying of itself in love. Kung tayo daw ay ang buong katawan, buong iglesia would fitly join together. Sabihin ay may isang goal, may isang pupuntahan, may isang purpose, mga kapatid. At compacted by that which every joint supplieth, at according to the effectual working of the measure of every part, make it increase of the body unto the edifying of itself in love. Okay? Kakaroon lang po ng tinatawag na growth. Ano po? Hindi lang unity, kundi paglagong Kristiyano, mga kapatid. Tayo po ay nagkakaroon ng kaalaman sa doktrina sa church. Tayo po ay nagkakaroon ng kaalaman sa tinatawag na pamumuhay bilang mananampalataya. At nagkakaroon din tayo ng tinatawag na paglago sa pakikipagsalamuha sa bawat isa. At ganun din ang katawan, Kristo, ang church po ay nagkakaroon ng increase unto the divine of itself in love. Okay, so our loyalty to each other and to our purpose is a powerful witness to the world. Yung ating daw pong witness, yung ating patotoo, pinangangalagaan ng loyalty. Okay, so the Lord Jesus said that by our love for each other, the world will know that we are His disciples. Sa John chapter 13 verse 35, ano pong sabi doon? The book of John chapter 13 verse 35, by this shall all men know that ye are my disciples, if ye have loved one another. So, it also cultivates witness, patotoo, ano po, sa iglesia. Mahirap po ang isang iglesia na walang patotoo. But by our loyalty to each other and our loyalty to God and to the loyalty to the purpose of the church, it is a powerful witness to all men to know that we are Christians. Tayo po ay mga Kristiyano na sumusunod sa kalooban po ng Panginoon. Mahirap po na ang isang iglesia ay walang patotoo. Sinabi natin na tayo po ay binago ng Panginoon. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ang sabi niya, if any man be in Christ, is the new creature, all things are passed away, behold, all things are becoming new. Yan po ang sabi po ng salita ng Panginoon. So meron po tayong patotoo, yung ating loyalty sa bawat isa, loyalty sa purpose ng church, loyalty natin sa Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Kristo. Yan po ay magmumulat sa lahat ng tao na tayo po ay tinatawag na mga anak ng ating Panginoon. So let us see, cultivating loyalty in the church.
True love. Love is the foundation of loyalty. When we love each other as Christ loves us, loyalty naturally follows. So kung tayo daw po, kung ang pundasyon ng ang ating pong tinatawag na loyalty ay ang pag-ibig, when we love each other, and we love God, and we love our Lord Jesus Christ, loyalty follows. Doon po sa John chapter 15, the book of John chapter 15 verse 12, ang sabi po ng ating Panginoon, "This is my commandment, that you love one another as I have loved you." So, mayroon pong tinatawag na pag may loyalty, yung pong love sa bawat isa ay nako-cultivate mga kapatid. Nagkakaroon ng mas may siging pag-ibig sa bawat isa, concern sa bawat isa. At ganun din yung tinatawag na faithfulness. Faithfulness is the key aspect of loyalty. Okay? As we remain faithful to God and to each other, we demonstrate our faith. Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 4 verse 2, ano pong sabi dyan mga kapatid? Moreover, it is required in steward that the man be found faithful. Tayo pong lahat ay mga katiwala ng Panginoon. Nagkatiwalaan ng Panginoon. At sana po tayo po yung loyal sa Diyos at loyal sa bawat isa. Pagkat ang mga bagay nito ay nagkakaroon ng cultivation sa bawat isa. Through commitment, loyalty requires commitment. It means sticking with the church through thick and thin, in good times and in bad times. So kahit na ano ang mangyari, ano man po yung dumating sa buhay natin, nagkakaroon mo tayo ng commitment sa bawat isa. Ano po? Yun po yung dinudulot ng loyalty sa atin. At magpapatuloy tayo sa gawain po ng Panginoon. At susundin po natin yung mga bagay na dapat natin gawin sa loob ng church, kagaya po ng tinatawag na pagsamba sa ating Panginoon. Hebrews chapter 10 verse 25, ano po ang sabi doon? Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as we see the day approaching. Ang araw po ay dumarating mga kapatid, lumilipas. Ano po? Ang sabi po ng Banal, huwag natin kalilimutan na tayo po ay fellowship sa bawat isa. At kagaya po ng ginagawa ng iba. At tayo po ay encourage sa bawat isa, encouraging one another, exhorting one another, so much the more as we take the day approach. Sana po mga kapatid, tayo po ay maging loyal po sa bawat isa. Loyal po sa Panginoon, loyal po sa church, loyal po sa mga member ng church, loyal po sa leadership ng church, at nawa ay karoon po tayo ng ganitong tinatawag na kaugalian na magawa natin sa mga susunod na mga panahon ng ating buhay. Purihin po ang Panginoon, nawa po ay nakita po natin yung kahalagahan ng tinatawag na loyalty sa bawat isa sa ating Diyos.
tayo po ay saglit na dumago sa nalangin, dakilang namin Diyos. Salamat po, Panginoon, sa araw nito. Salamat po sa inyong salita. Nawa, Panginoon, makita po namin ang loyalty na binigay mo sa amin, Panginoon. At ganun din maging loyal po kami sa inyo. Sa amin pong church, sa bawat kapatiran, at sa amin pong mga leaders, Panginoon, sa loob ng church. Kayo po ang siyang mapuri po namin na pasalamatan at maging loyal po kami sa bawat isa. Kung aming dalangin sa matamit na pangalan ng aming Panginoon. Amen. Sir Mel, thank you po. Okay, salamat Elder Manny sa napakagandang mensahe about loyalty. So, yun po. At yun po, bago tayo mag-closing prayer, awit muna tayo ng isang awit. Ito po sa page 431. Come and dine. 431. Jesus at the table spread, where the saints of God are feed. Okay lang tayo. Jesus at the table spread, where the saints of God are feed. He invited chosen people, come and dine. With his manna he doth feed, and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with thee, will Israel dine. Come and dine, the Lord will call it, come and dine. You might feast at Jesus' table all the time. He who feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. The disciples came to learn, thus obeying Christ's command. For the Master called to them, O come and dine. There they found their heart's desire, bread and peace upon the fire, for to satisfy the hungry every time. Come and dine, the Master called it, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. Soon the Lamb will take his bride to the ever at his side. All the halls of heaven will as a symbol be. Oh, 'twill be a glorious sight, all the saints is spotless white, and with Jesus they will peace eternally. Come and dine, the Master call it, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. Okay po, so salamat po sa biyaya ng Diyos at ngayon po sa ating bago tayo magtapos ay sama natin po sa prayer yung ating ang nalalapit po na Thanksgiving po sa South Detroit Church nagaganapin po sa Los Baños, Laguna. At nawa, marami pong encourage sa mga pangangaral na gagawin po sa darating pong Thanksgiving. So, ngayon po sa ating pagtatapos ay yung natin si Elder Bim. Siya po ang mag-closing prayer. Elder Bim? Amen po. Amang Banal, maraming salamat sa Diyos. Pag-alala sa amin, na pagmanitan po o Diyos na ibang salita at Panginoon ay patuloy po na kami po ay naging magsilang at maraming po loyal po
At gawin po po gawin po ninyo Yes. kapatid. At amin po Thanksgiving is coming from the Lord. Pagkakaroon namin kalupit sa Lord. Kahit sa nawa o Diyos, siyang magbalang. Thank you po. At hindi po o Diyos na maraming sa inyo po. Gawain po naman ito. Ang maging mga ispo at maging matagumpay. Lord God, kahit sa nawa o Diyos, Lord God, sa buhay po. Salamat po na marami at po na po. Wala. Tunay na po. Ang Amen. So po, God bless sa lahat. Purihin ng Diyos sa mga nakaulit po kayo natin. na. Ayun po, naka-silent pa na. God bless mga kapatid. Yes po, mga kapatid. Kita-kita tayo po sa Sunday. Lipat po. Tulad namin sa tao. Ano yung soundboard there? Nakaulit din. Pag naman na nandiyan. Nandiyan po man siya. Ay, alam pa yata. Sister Malo, nandyan. Parang may pagkakanya. Hindi ko na malaya. Na tumawag si Elder Marcial, inad ka yata. So, ako, nag-usap kami. Sabi ko, pag ako mag-online na, nakatulog na kami. Kasi ano yung schedule. Hindi makakarating. Wala pa po eh. Hindi pa alam din. Hindi pa alam din Elder Marcial. Ayan, magpaalam na kayo. Oo. Okay po, no problem.
namin, January na para hindi, para hindi magkakonsekuensya yung mga irrigation. January, February, o March na. Yung mga susunod, yung mga 24 kami, yung mga 20, January para medyo maluwag. Oo. Pasensya ka na sir, na ano lang. Si Elder Billy, biyahe na pa Bagyo yan bukas. Okay. Doon sa anak niya. Oo. Dernay, ano ang tuloy ka? Panahon, Bumabaha. Laki ng tubig. yung panahon, pag may panahon ng ulan, hindi ito, kaya ano, Siyempre na yung lupa mo doon sa bundok, tayuan mo na doon. nasa share line Lakas. Oo. kami sa ano ngayon, panahon. Sa tubig. Kailangan Kailan mag-Thanksgiving, ang daming struggle. taasan yung flood control dyan, Der. Ibabalik daw yung budget. Dodoblehan ang taas. Yung flood control na. Flood control, birth control, pest control, self-control. Lahat na po ng control at Kung ano, baka Sunday na lang, kung sakali, sabay na lang kami ni na Brother JR, madaling araw. okay po. Pero hapon kayo, nandun na, no, Der? Alas 7? Ng Sunday. Stranded. Stranded. Laki talaga yun. Kung yung patas ng ulan, malakas, palaki pa yan. Ito po kasi yung cancellation kahit hindi po mag-o-open ng ano, ang dam. Talagang ito po ang tabuhan ng tubig. Kaya kung ang ulan po ay hanggang bukas, mayroong malaking baha na naman po dyan sigurado yan.
Pina-intervene mauna. Yung tubig, ano, pupunta dyan. Ay, opo, sila po ang unang dadaanan po eh. May ano ako din, may flood control ako dito. Mayroon. Maganda siguro, hayaan mo na lang. Ipaanod mo na lang din. Paano mas maganda? Pagkalampas sa sinabi yan, diretso pa rin, doon sa tatay ni Elder rin eh. Pacific Ocean na po yun, sir, pag-gating. Pacific. Lawak din ang dinadaanan ng ano, no? Tubig. Diyan tapat ano, malaking pundo para hindi na paulit-ulit. May 4 billion na nga po, less than 5 billion na naman po. Yearly yata, yung tawag doon, yung repair, may nakalaan na yan, yearly. Billion. Problem. Yun lang. Baka yung bulsa ang na-repair. Butas na. Kaya yung mga tao dito, laging prepare. No, kasi walang na-repair. Wala po na ilagay. Na, pag hindi na ano yung mga paulit-ulit lang yan. Parang Oh, malawak yung ano dito nga. Kapal lang yung ulap eh. hindi po kayo dyan affected, Elder Manny. Sa ulan po. Walang ulan dito. Ambon lang. Talagang punterian, talagang pinitira yung mga taga-Cagayan. Sabi ni brother, oh, what happened to your brother? Nahum chapter 1 verse 3. Talaga yung tinitira yung mga makakalanan. Sabi ni brother Matt, sumama daw sa Wilga para pababa si Dave. Oh, gusto ni Brother Matt. Oo po, Duterte talaga yun. Duterte is very good, ha? Very good. Gayahin daw yung Kanya-kanya na. nilabas na ni Saldi Cristiano. Ayun ko kung sabi niya, AI daw, AI. Yung pamangkin ko, iglesia, sabi niya, Uncle, laluwas kami, 3 araw, bakit? Mag-ano kami, peace rally sa Quirino. Sabi ko, kung ka na umalis dyan, mag-pray ka na lang dyan sa Lipa. Ay, obligado po kami, Uncle. Hindi pwede, hindi kami pupunta. 5,000 per head po. Oh, mayroon talaga mga pumasahe. Kaya lang, nagutom yung mga rallyista. Kaya 1 week. Wanted. 2 days. 2 days sila. Ma-mindset nila yun na for unity. Pag hindi ka nakano, hindi ka nakikipag-kaisa. O may ano ka na, may ka ng ikes. May ground to ano. Hindi
Hindi nga po, Ilang bus yun, yung partas. walang tumatay po sa kalsada po. Walang tumatay, linis na po. Driver lang sa konduktor.